Hello, everyone, and welcome to Friar's Desk Live, where we talk about spiritual insights, inspirational stories, and innovative ideas. In a world where silence can mislead and speech can build or break, we seek the voice that dares to speak with clarity for the people, with truth for the nation, and with grace that honors the trust it holds. Today, we are deeply honored to speak with a remarkable woman, lawyer, educator, government leader, and a proud Tamasian. Attorney Claire Castro, Undersecretary of the Presidential Communications Office and Press Officer of Malacanang Palace. Good morning po, Attorney Claire. Yes, good morning, Father Dexter. And welcome home to your alma mater po. I'm so honored. 2 years ago, 3 years ago, the last time that I visited this place, but now I'm back. And so honored. Yes, po. Ano po ba yung pinagmulan po with the name Claire? Saan po ba nagmula ito? Okay. Trivia. Sige ba? Ang tawag sa akin ng kuya ko, ng pamilya ko, baby actually. It's baby. Kasi bunso. Dalawa lang kami magkapatid. Now, sa province, sa Baliwag, doon kasi yung lola ko sa father side, ang tawag sa akin Claire. Pero hindi yun ginagamit kasi baby nga ako sa bahay. Pero pag nag-high school ka na, syempre nickname na yan base, diba? Nickname base na yan. So, parang ang pangit naman ng baby. Natatawag siya. So, that's the time. First year high school ako, nag-change na. From baby to Claire. So, doon lang po, yung Claire. And because of my name is Clarissa. The full name is Clarissa. Then, ito po yung pinaka-nickname niyo po na Claire. Yes. And another trivia, why Clarissa yung pangalan ko? Okay. Kasi yung nanay ko nanonood that time ng Miss Universe, sabi niya meron daw isang parang candidate from China, di ko alam kung ano, China ba talaga. Ang pangalan daw is Clarissa. Pero parang imposible man China, di ba Clarissa? But anyway, di ba? So doon niya kinuha yung Clarissa. Thinking na pag kinuha niya yung Clarissa is magiging maganda rin ako as parang Miss Universe. Ano po kayo, Antoy? Sana. Speaking of your family po, describe your family to us. Saan po kayo nakatira before? Tapos ilan po kayo? And your family background? Yung father ko, Conrado S. Castro, taga Baliwag, lawyer din po. Graduate siya ng FEU. My mother, teacher, English teacher sa Malolos H. Del Pilar High School, sa Marcelo H. Del Pilar High School sa Malolos, Bulacan. At siya po ay graduate dito sa UST Liberal Arts. So, may isa akong kapatid, si kuya ko, kaya lang nag-pass away lang po nung March. So, yun po. At the time po, nag-aral po ako sa St. Joseph School sa Gagalangin. So, tondo kami. Kaya siguro, ganito ako. Taga-tondo po kami. Gagalangin tondo. And the environment that you're having sa family niyo po, are you the favorite po ba before your brother passed away? Kayo po ba yung favorite? Or ano po yung task nyo sa bahay? Katawa tuloy ako. Hindi, kasi sa dalawa kami, since ako yung bunso, hindi ko naman nararamdamang favorite ako. Tapos minsan pag tinatanggol na yung kuya ko, at tutuksin ko yung auntie ko. Auntie ko kasi parang siya yung lagi namin kasama kasi mama ko is lagi nagtuturo everyday. Pero sabay naman umuwi. So si auntie, pagka medyo alaskador po kasi ako. Diba? Mapambuska ako. So, pag binubuska ko yung kuya ko, syempre pagtatanggol ni auntie ko, tapos kakantahan ko ng ganito, favorite. Dito kasi ko yung auntie ko, favorite nga si kuya ko. Pero walang favoritism. Dalawa lang po kami, so wala naman po. Pero yun yung pinaka-main task, kayo po ba yung nagluluto rin kayo? Ay! Naglano ba? Hindi Hindi po. At that time, kasi si auntie, laking auntie, no? So, more on, nagbabasa lang. So, yun lang. Yung task ko is mag-aral. At pag magulo na po yung table, syempre magulo. Lalo na pag nung naglo na ako. Kalat-kalat na yung libro dyan. Tapos, liligpitin. Sabi ng papa ko, huwag niyong ligpitin yan. Hindi niyo na alam kung saan niya nilalagay yan, kung anong ginawa niya dyan. Hayaan niyo magkalap yan. So, ganun lang. And, hindi po ako palalabas ng bahay. Hindi ako party girl. Homebody ako. So, hanggang ngayon. So, kaya hindi ko siya hinanap. Wala akong ganyang
Speaking, sabi nga daw po, pag magulo ang table, matalino. Yes. Kasi alam nila kung saan nakalagay yung mga gamit nila. Parang may kasabihan ganito, di ba? Pag yung table mo, messy, kasi full of books, messy daw yung utak, paano kung walang books? Empty yung utak. Pwede yun, ano? Pero speaking of which, na you're studying, kumusta naman po yung courses niya? Ano po ba mga courses niyo dito sa UST? And paano niyo po, how did you navigate your college life here? Okay. When I was still in high school, third year, nagplan po ako, kasi since na po ako, vying for valedictorian. So, sabi ko sa auntie ko, medyo mahigpit. Auntie ko, nanay ko, sabi niya, sabi ko, if you want me to be part of the honor rolls, let me go. Kasi mahigpit po Sabi niyo nga, maganda, di ba? Hindi pwedeng lumabas-labas lagi, di ba? Lagi may bantay, di ba? Sabi ko, hayaan niyo ko. So, at that time, ang wish ko is, isali niyo ako, ipayagan niyo ako maging parte ng, yung sa COCC. Wala na kayo yata nun SOCC siguro. Isa military. CAT, pag COCC, ROTC. Pang college na po. CAT. Naku, parang ang layo ng gap natin, father. CAT mo siguro. The reason why lang po ako napunta sa ganitong course is because, nambuska ulit ako. Okay, at that time na COCC ako, yung core commander namin is babae rin. Co-ed kami, although co-ed kami. Yung babae, core commander. So, at that time na naka-formation kami. Tinatanong niya, father, halimbawa, Dexter, anong gusto mong posisyon? So, humble si Dexter. At sabi niya, ano po, first aid. No. Sabi niya, yung totoo. So, lahat ginanon niya sa formation namin. Sabi ko, ba't ganito to? Sinasabi nga yung gusto, di ba? Bakit pipilitin mo mag-iba? So, ako nang asal lang po. Talaga nang asal lang ako. Castro, anong gusto mo? Posisyon. So, since ginanon niyo na lahat, hindi, yung gusto mo. Sinabi ko na agad yung position. Gusto ko mong position, yung position niyo. Core commander. Pang-asal, hindi ko naman in-expect, but meron sigurong plan si God, so naging core commander naman ako. Wow. Pero, yun nga, it's just pang-aasar, and then, or pambubuskap. And then, one time, tinanong siya, ma'am, kasi tawag sa CAT, pag officer mo is ma'am. Ma'am, ano po yung course nyo nagugusto pag college? Sabi niya, policy. Tapos, itutuloy ko sa law. My gosh, hindi ko po alam yung policy at that time. Yung word na policy. Bakit? Itong panahon namin is more on medtech, nursing, di ba? Medicine. So, yung policy, hindi ko siya batid ng utak ko at that time. So, ikaw, sabi niya, Claire, anong gusto mo? Policy. Tutuloy ko sa law. Inaya ko rin siya. Doon lang start. And then, ito na po, kung ba't talaga nagtuloy-tuloy. It's because, nung pumasok na ako sa AB, dalawa po kasi yung kinuhanan ko na exams. AB and sa commerce. So, siyempre pagka ganun, parang ayaw mo ng numbers Pero unang tinuha ko na exam is sa commerce, sa accountancy. Tapos AB. Nahirapan ako sa vocab. Tapos pagdating na ng pag-test ko ng AB, sure na ako kasi parang minemorize ko yung mga vocab Kaya. Pumasa agad ako sa AB, hindi agad na-release yung sa commerce, accountancy. So, binigay ko lahat yung credentials ko agad sa AB. So, after a week, lumabas din yung sa accountancy pasado. Kaya nabigay ko na agad sa AB. So, hindi ko na kinuha. And then, I had this professor, siguro hindi ko po alam kung kilala nyo, Attorney Ferdinand Rimos. Kilala naman nga. Kilala, di ba? Single po siya nun. Okay. Single, di ba? First year. So, may crush ka. Ayan. May crush ka sa professor mo. After that, pag ano po siya, political science. 1. So, or consti yata namin. Pag nagpapa-recite siya, meron siyang hot seat. Hot seat. So, I prepared. Lahat ng libro, Arturo Tolentino, basta lahat ng law books tungkol sa state. Nag-usapan na naman doon is citizenship, sovereignty. Inaral ko yan lahat. And then, no, it's my time.
Siyempre, papapakitang gilas ka eh. Ayun, Crush mo eh. oo. Di ba? Tinanong niya ako, Miss Castro, ito natatandaan ko to. Can you compel the court to grant you Filipino citizenship? My gosh, sabi ko, napakalalim ng English. Ganon. Sabi ko, yes. No, sabi niya, you cannot compel the court to grant you Filipino citizenship. Okay. So, tapos biglang, say by the bell. Tapos na yung klase. Sabi to, I shall return. I shall return. Kasi ako pa yung susunod ulit eh. Okay? After that, sabi ko sa tatay ko, since lawyer siya, pa, kailangan kong ipagtanggol yung sagot ko. Okay. Kailangan. So, sabi mo ganito. So, tinuruan ako ng tatay ko. Tapos, di ako ulit. Di ba? The following, after 2 days, ako na ulit. Upo ako. Tiga, Sir, takas ng loob eh. I would like to disagree with your answer. Sulat si sir, di ba? Oh. Sabi ko, I can compel the court. If I cannot, if my petition for citizenship will not be granted, I will go to the Court of Appeals. Ayan, mga tipong procedural. So hanggang umabot ako sa Supreme Court na issue. Tapos sabi niya, is your father a lawyer? Nawala na yung issue doon sa tanong eh. Okay. Is your father a lawyer? Yes, sir. Do you want to be a lawyer someday? If God permits, sir. Sabi niya, I hope we will not be sitting at the opposite sides. I hope so, sir. Yon. O di medyo, di ba? Medyo na-level up ako. Di ba? Hindi na ako masyadong kahiya-hiya. So, yun na. And then after that, since maglolo, napangako ko nangako ako na maglolo ako eh. Right there and then eh. So, para ang dating sa AB kasi is parang pag-law is more on policy. Okay. So, that's why, ang choice ko talaga una is policy. Okay. Feeling nerdy. Pag policy at the time, it's nerdy, yun know. So, proud na maging political science student ka. Yun po yun, kung ba't lang ako doon napunta. Ang haba ng kwento, di ba? Pero from being a student, pero what inspired you to be a lawyer po ba? From that experience or from your father? No. My father did not even push me to be a lawyer. Ang gusto nga niya po, ang advice niya sa akin is, if you want, you can choose na maging accountant ka. Kasi sabi niya ganito, para kung di ka man makatapos ng law, pwede ka na magtrabaho. Okay. Diba? Trabaho agad. Kasi pwede ka na accountant eh. Hindi ko lang siya masyadong na-absorb. Kasi ang katwiran niya is kung mag-aasawa ka, at least may trabaho ka. Hindi naman ako mag-aasawa eh. Wala naman akong balak. So yung parang yung pag-convince niya sa akin, hindi convincing. Okay. Kasi hindi ko siya plan. Diba? So, kung sinabi niya sa akin na, pwedeng malaki yung income dyan, pwede ka po, baka naisip ko pa, pero I hate numbers eh. Siguro hindi pa rin niya ako mako-convince. So, yun po. So, yun yung reason kung bakit policy, hindi ang father ko. It's more siguro na, nandun na yung sinabi ko eh. Oo, maglolo ako. Parang ganon. Hanggang doon, tuloy-tuloy na po. Opo. And at the same time, sabi ko, kahit saan ako idako, kahit anong course yan, I really have to do my best. In all the things that I have to do, it should be the best. Okay. Laging ganon. Opo. Pero can you describe to us your stint dito po, or experience dito as a student sa UST? Are you the type na, sabi niyo, hindi naman kayo lumalabas, pero how are you as a student here in UST? My favorite hangout din po ba kayo dito sa... Meron dati yung canteen sa labas. Wala diba, na po. Ito yung ABO nga Co-op yata po yung Co-op. dati. Co-op. Naku, I cannot forget the spaghetti. Masyado Quadri Park po natin ngayon. Ano na siya po? Quadri Park. Ayun. Quadri Square. Oo. Doon po, ang madalas ng hangout, kasi mura po yung spaghetti. Oo, may spaghetti na maraming sauce, maraming sabaw. Saka po, Janet's. Janet's. Meron doon... Dapitan. Sa Dapitan. Meron siyang sizzling burger. And also po, dinadayo din po namin yung canteen sa Memed. Hindi ko matandaan eh. Pero meron siyang open sandwich. Mint and Munch. Hindi, dito sa atin din may open sandwich kasi siya eh. Yung hotdog nakalabas o yung burger nakalabas sa sandwich. Open sandwich. So how is your student life po ba dito? Is it a more
May barkada po ba kayo? Lumalabas kayo? Or kayo lang mag-isa nag-aaral sa library? Or ano po ba? How is your student life? Pag sa school, marami akong kaibigan. Okay. Okay? Sabay-sabay kami nagla-library. Pero after school, hindi na ako lumalabas. Hindi ako ma-party. Okay. I rather stay home. Kahit minsan may event na kailangan, kasi siyempre may mga acquaintance party, mabilis akong mainip. Mhm. Ay, gusto ko umuwi agad. Introvert po ba kayo? Mukha ba? Kasi kasi sabi nila bumababa daw yung battery drain, nagde-drain daw agad yung mga battery nila sa social events. Hindi ko lang siguro type yung At that time. maingay, saka yung lumabas. Hindi lang siguro, no? Pero dito when you are with your friends, Yes. lumalabas kayo. Opo. Pero Ay, outside, lumalabasin. dito lang. Ang shakies lang. Di ba? Sa Espanya. Tapos sa Pinoval, dyan lang. Aha, okay. But, pero, if you are going to, kasi from Polisay, nag-civil law din po kayo? Yes, opo. Dito rin po. Mhm. But what's the difference between the Polisay and now you are the student of UST Civil Law? May difference po ba siya? Nung AB po kasi kami, mahaba yung palda. Di ba? Mhm. Nung nag-law na po ako, iniksian ko na po yung palda ko. Hindi, ganito po. Nung gumraduate po ako sa AB Poli-Sci, I got 1.77 na average. So, parang sumobra para maging cum laude. But I graduated po kasi sa Lototorians High School. So, medyo competitive. Mhm. No, I do not compete with my classmates. I compete against myself. Okay. Yun lagi yun eh. Parang wala akong tinatapakan. Diba? Okay. Pagdating ko sa law, dun ako gumraduate ng cum laude. Okay. At naging scholar po ako ng UST Law Mhm. Foundation. So, Mas subsub ba kayo, naging subsub pa kayo sa pag-aaral at that time? Sa civil law? Or parehas lang din doon sa Polisay? siguro parehas lang. But with this kasi, nung naglolo na po ako, kapag ka po bakasyon, ewan ko kung magiging guide nyo to mga kids pag bakasyon ng 2 months, hindi po ako nagbabakasyon. Magbibili na po ako ng books Wow. para doon sa susunod kong taon. Tapos babasahin ko na yan, kumbaga maaabot ko na yan hanggang second year. Ay, hanggang second sem. Okay. Binabasa nyo na. Binabasa ko na siya in advance. Mhm. So, So ready na kayo sa susunod Okay. na susunod na sem or sa susunod na year. So, yung pag first year ako, natawagan ko na yung ibang estudyante na ahead sa akin. Sinong professor nyo? Paano siya? Anong book yung nagamit niya? So, I will ask now my father. I would ask my father na money, of course. I would buy books. So, pag-aaral po, si papa ko, hindi siya mahirapingan ng pera. So, yun lang yung gawi ko. So, I do not know kung inspiring ba yung ginagawa ko. Hindi talaga kasi, hindi rin ako mahilig sa beach. I mean, so, I rather stay home read. Speaking of which po, ano po yung mga values na natutunan nyo sa UST na yung mga values na natutunan nyo sa UST na ginagawa nyo na po ngayon or nasasabuhay nyo na po? Unang-una kasi, syempre, I am a believer of God. So, pagka po, ano man yung pwede kong gawin, I always offer it to Him. Yun po yung values ng Tomasian eh. Yeah. Di ba? So, parang feel ko I would not go wrong basta nandyan siya. And there's always prayer. Thanking. Sa totoo lang, sabi ko nga kanina, kung ano man yung meron ako ngayon, siguro bigay lang po niya. I never asked for this. I don't know if it is destiny. I really do not know. But I'm thanking God for giving me this opportunity. Pero sabi ko nga, kung ano lang yung binibigay sa akin, I just have to accept it and do the best I can. Sa anumang word. Maybe this is a calling of God for you to serve also in the government na as a Tomasian also, no? Maybe. And siguro nga is, one of this is really to fight fake news. I think. Later on, we will have that topic, no? Pero before we continue po, may mini-game lang po, maliit lang po ito, kasandali lang po ito. Parang Kuya Boy, Father. Parang, bigay lang po sa akin dito. At mamimili lang po kayo sa dalawa. Ano po? Night owl or early bird? Early bird. Recitation or written exam?
Recitation. Both? Pwede ba both? Pwede rin ba? Kung gusto niyo po both? Solo project or group project? Solo. On-site meetings or online meetings? On-site. Physical books or e-books? Physical books. Okay. TV program because you are engaged po kayo. TV program, radio program, or social media? Nowadays, I think all of them. Especially with my job now, I have to see, hear everything. Wow. Last po. Courtroom or press conference? Courtroom. Oh, wow. Kasi I'm a trial lawyer. Trial lawyer po ako. And masaya-masaya ako pag nagko-cross-examination, Father. You want me to ask you? Okay na po. Segment 2 na po tayo. Segment 2 na po tayo. Okay. What are the core principles that you tend to live by? Ano po yung source of inspiration niyo po? Of course, always truth with the heart. Kasi it's not always truth But if you would hurt somebody, so you have to balance it. Tell the truth without really hurting somebody. Unless what he's doing is really harmful, you have to tell the truth. But sometimes, there are times that you don't have to tell it bluntly. Just be courteous sometimes. So, yun, truth with compassion. Truth with the heart. Yeah, parang tumasyan din po yung the committed compassion din po, ano? And of course, what are your prayers for these days po sa sarili niyo po, sa family or sa bansa natin? Ano prayer niyo po kaya? Ako una wala tong politika, please. Of course, I pray, unang-una po, sana po, yung mga tao, lahat po tayo, ma-distinguish natin kung ano ba talaga yung katotohanan. It's so hard nowadays. Yeah. So, I'm praying na yung mga tao po, especially yung mga ordinaryo na hindi na sila nagbe-vetting, walang verification, to be enlightened what is really happening in the country, especially sa country natin. Ang daming fake news putting down somebody, putting down the leaders, putting down the government, which is not really helpful sa economy. No? Sa economy and our own relationship with others. So, yun lang po. And prayer for, siyempre, protection from above. Dapat maging maganda po yung bansa natin. If not for that, kung wala po tayong ganon, sabay-sabay tayong lulubog Kawawa po yung bansa. Yeah. Pero what's your vision for the country as a USEC po? Ang vision ko, of course, dapat positive ako. Yeah. With my position, I hope I can enlighten more people, especially those ordinary people who usually believe in what they see. Hindi nila na-distinguish, na-differentiate what is fake and what is truth. So, for me, siguro, yun lang, ma-achieve ko lang po na I can invite more people to know the truth. Masaya na po ako doon. Good. We have also questions from the Thomasian community po, no? From Kevin, a graduating student. How do you stay grounded in public service, especially when facing criticism or difficult situations po, or decisions? Criticisms, personally? Kasi I have lots of haters. Okay? But some of them also love me. Yan, Of course. Okay, how I deal with the bashers? I will just, like this. They are just garapata. Diba? If they're calling me attack dog, so they are just garapata to me. So I will not listen to them. What I will going to tell is about the truth. If they are talking against me, it means I'm relevant. It means I'm affecting you. So I don't care. And sometimes, pag hindi pinag-uusapan, mas lalong ano po yun, diba? I mean, the truth can even defend itself kapag tama yung sinasabi niya. Yes, and people who will make some comments in the comment section, they will even protect you or defend you. But the problem nowadays, Father, there is this country, I won't mention the name, that really sponsors pays these keyboard warriors to tell negative insights about the country, about the president, and some of those people who believe in the government. So, yun po yung nakakatakot. There's this country which is now manipulating the politics.
Sabi nga natin, di man tayo sakupin physically, Mhm. pero nasasakop tayo through this fake In news. our siguro yung ating response also kasi sometimes we are gullible in accepting, no? Kaya Oo. medyo kailangan nating to dismantle the disinformation and Opo. fake news. We have a last question from ito na lang para medyo maganda po. Mahirap po bang maging USEC according to Richard of UST Junior High School? Opo. Kasi pag nasa podium ka, hindi po ako kasing daldal ng ganito. Kailangan po pili yung words ko. Diba? And dapat based on facts. Mhm. At dapat po malaman ko kung ano po talaga yung reaksyon ng mga concerned officials para po maibigay ko ng tama. So doon lang po mahirap. Kasi if they will just ask me questions based on my personal opinion, walang oras yan. 24/7, pwede tayo magdaldalan. Mhm. Pero if it concerns the president, the palace, and other officials, hindi pwede. Oh, Yusek, we are in our last part po. No? Before we end, can you give your final message or words of wisdom to our fellow Thomasian community po? Din po tayo. Akala ko mag-aalat Tito Boy si Father at may last question na in Well, anyway, first of all, I would like to thank, of course, UST for inviting me. And goosebumps po kanina nung winelcome nyo ko. I'm just a simple, ordinary woman na hindi ko ina-expect po yung ganitong klaseng pag-welcome. So, maraming salamat. At hindi ko po inisip na meron na pala akong nabibigay na parang impact. May impact na pala po yung presence ko as palace officer. Hindi ko po siya inisip kasi. I'm just doing my job. Pero with all of you here na parang pinapakita nyo sa akin yung relevance ko. So maraming salamat. Yun na po. Maraming salamat talaga. But we are proud of you. Thank you po. Yusek. St. John Paul II once said, "A nation that kills its own soul cannot survive." It is the church's mission to help keep that soul alive, and through the voices that speak with charity and clarity in hearts that burn for justice and hands that are ready to serve. Thank you, Yusek Claire, for gracing our show and sharing your life, your faith, and your service to the country. And thank you, everyone, for watching us. Don't forget to like and subscribe to the channel. Laudare, benedicere, predicare. Let us all praise, bless, and praise, and preach the word of God. Have a good day, everyone, and God bless us all. And this is Friar's Desk.